nakikita niyo na muli ang ating Little Teacup, ibig sabihin, welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At para sa araw na ito, ang bisita natin ay hindi pa talaga senior. Pang-model nga ang beauty. At siya ang bibigyan natin ang ating Little Teacup. Walang iba kung hindi si Miss Erica Bondok. Kukumpletohin niya ang pangalan niya mamaya sa kanyang name reveal. Miss Erica, hello, hello! Ay, maraming salamat po dito sa ating Little Teacup. So, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Miss Erica Joy Bondok. Ako ay isang nutritionist dietitian at ngayon po ay mag-uusap-usap po tayo tungkol sa Correct. At bago mag-usap, inumin muna natin ang ating mga tsaa. Let us praise the Lord. So napakaganda ho ng pag-uusapan natin. Nag-giveaway na si Miss Erica Joy. Talagang may joy talaga sa gitna, di ba? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay Nutri-Life for seniors. So parang kakaiba, hindi ho produkto yan. Parang shinortcut lang natin yung nutrition for life. Kaya tinawag nating Nutri-Life for seniors. Kaya expect many, ano kayang mga in-expect ng lolos and lolas natin? Dahil Nutri, di ibig sabihin pagkain. Sigurado ang lolos and lolas alam nila yung Nutri-Ban. Panahon nila yan, di ba? Can you give us an idea? Ano ba itong pag-uusapan natin ngayong month of August? Okay, sige, Doktora. So, kagaya nga po nung kanina, binabati ko po lahat ng nanonood ngayon sa mga seniors po natin at doon sa mga hindi pa seniors na nanonood ngayon ng isang magandang hapon po. So, ngayon po magiging makabuluhan, Doktora. Yes. Yung pag-uusapan natin. Kasi ito, Doktora, passion ko talaga to eh. Yung mag-share ng nutrition education. More specifically, Doktora, sa elderly population natin, mainam po ito, no? Kasi sila ay vulnerable, so mas maigi na mabigyang pagtuunan pansin kung ano po yung dapat para sa kanilang pangangalusugan. Eh, lolos and lolas, pag ganyan kaganda yung mag-educate sa atin, hahaba talaga yung buhay natin kasi maaaliw na kami pagtingin pa lang sa mukha mo. So bago pa kayo makinig ay talagang may joy na kami na nararamdaman. Pero bago mo kami turuan, para mas humaba pa ang buhay namin, mukhang kailangan muna yung nutrition of the soul, di ba? So meron tayo dito na pagbasa mula sa Old Testament, sa Exodus, and you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and water, and I will remove sickness from your midst. Na ito ay nagpapaalala sa ating lahat, lolos and lolas, na yung mga food intake natin, yung tubig, lahat nito ay may connection para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So meron ba talagang specific topic na Nutri-Life? May ganun ba talaga? Actually, Doktora, siguro yun na lang yung pinaka naging word na parang Nutri-Life, no? Pero ako naman po, ang nutrition, laging kaakibat siya ng buhay. So, para sa akin po, may topic po talaga na Nutri-Life, pwede nating pangalanan yung Doktora, but generally, it's all about nutrition, siguro, Doktora. And I agree with you, Doc, kanina, let food be thy medicine. May ganyan kasing kasibihan eh. Parang yung pagkain. Yan, Doc, yung we as a nutritionist dietitian, pwede po kaming mag-treat ng nutrition-related conditions. So, ano po ang magiging susi doon? Tamang pagkain po, Doktora. So kasi pag sinasabing nutrition, lagi ang naaalala namin feeding program. Kasi Parang there's more to come, Doktora. For the malnourished, di ba? So sa mga nanonood po natin dyan, i-take note po na pag may mga kasama po tayong elders sa bahay, importante pong pinagtutuunan ng pansin kung ano po yung estado ng nutrition nila at the moment. So hindi pala basta kung ano lang gustong kainin, hindi pala basta dahil afford ko, bakit ba? Di ba? Pero not necessarily kahit na mahal yung pagkain, kahit abundant yung pagkain, pero hindi automatic na nagbibigay ito ng complete nourishment and nutrition, especially for the elderly. Yes, Doc. As a nutritionist, Doc, I do believe hindi sa price nakikita na kapag mahal ang pagkain, automatic mas masustansya o mas okay. Hindi po. Nasa mas murang pagkain po nga ang sustansya at nasa natural foods. Kagaya lang po ng magtanim lang po ng talbos ng kamote dyan sa bakuran.
ayan, nandyan po ang sustansya ng pagkain. So, it doesn't necessarily mean, doktora, na that mahal. So, I think I disagree po with that. So, napakaganda niyan. Napakagandang quotation yan, quote-unquote. It doesn't have to be expensive para maging no? nutritious ang pagkain. Opo. Kasi nagiging mahal lang naman dahil sa labels, di ba? Pero sinabi mo kasi talbos ng kamote. Kung sa backyard no. farming yan, natural libre yan. Pumunta ka ng palengke, medyo may bayad. Yes, Doc. Pumunta ka ng mall, ay talagang pricey na. Si Yes, talbos Doc. ng kamote. Opo. Plus, may mga organic effect, di ba? Yes, Doc. So may kinalaman din ba yan, yung mga organic? Kasi nagiging ano yan uso-uso ngayon, di ba? Na pag organic, ang isip ng lolos and lolas, ay, nutritious yan kasi organic. Kaya ka namin naitanong na mahal pag sinabing ganon. Actually, Doc, eto na lang po for layman's, no, when they term it kasi organic, hindi dumaan ng pesticide control or so forth and so on. Ganun po ang connotation na walang chemical. Pero if you're going to think it on the other way around, kung pag-iisipan natin, Doc, kung ang gulay ay may prevention, kunyari ho, ayun ay binigyan ng prevention para hindi magkaroon ng insekto, pero hinugasan natin ng maayos. Hinugasan natin ng thoroughly. Does it mean po ba na nabawasan ng sustansya? Siyempre, hindi po. Kung ano po yung nutrients na meron po ang... Simulan ko na sa talbos ng kamote, Sige doktora. po. Kasi Sige yun po. na, ang talbos ng kamote, kung anong meron yung carrots natin. Still, Doc, meron pa rin sila, regardless of that. Nagkakaroon lang ng differ yung doktora siguro dun sa process of cooking. Kasi may mga vitamins and minerals na possible na masira or mabawasan pag nasa process of heating or cooking process. So ano pala, pagka-winay mo ang mga bagay-bagay, Opo. kay organic, kay hindi, parang yung identity ng gulay. Siya pa din. Siya pa rin yun. Oo, si Gulay pa carrots din will siya. always be carrots. Correct. So, na lang ang labanan niyan. So, proper cleaning, Yes, sabi mo nga, proper washing, Yes, po. tapos yung proper food preparation talaga natin. Yes, Doc. So, lolos and lolas, hindi pala natin kailangan magmayaman Yes. para makakain tayo talaga ng magulay, di ba? At napakaganda itong ating pinag-uusapan. Unang-una pa lang to, pambungad pa lang, and there is much more to learn from Erica. Pero Miss Erica, itong mga sinasabi mo ay hindi katang-isip lang dahil ito ay may pinanggagalingan. So mamaya sa ating pagbabalik, aalamin ko muna dito kay Miss Erica kung siya ba ang in charge sa bahay nila. Dito sa mga, kaya malinaw niyang sinasabi, Very hindi in man kailangang mahal. Yes. Mukhang familiar siya sa mga talbos ng kamote. So, aalamin natin kung sa personal life ba, talagang nagagamit ba yan talaga? At ito ba ay dahil aral ka lang o talagang practice ito sa inyong pamilya? So, huwag kayong aalis. We'll be right back. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo at kasama natin si Miss Erica Joy Bondok. So, Erica, kwentuhan mo naman kami kasi tuwan-tuwa ka nung kinukwento mo yung talbos ng kamote. Sa loob ba ng bahay nyo, totoo ba yan na nangyayari? Nagsisikain ba kayo talaga ng talbos ng kamote? Actually, doktora, yung talbos ng kamote, may tanim kami ng talbos ng kamote sa kabilang lote. Plus, merong malunggay doon, doktora. So, yun, doktora, I can say na initiative yun ng father ko kasi mahilig kong magtanim ang tatay ko. At pinakinabangan na din ng komunidad. Hindi naman, Dok, pero parang yung kapitbahay namin. Kasi malunggay is a good source din, doktora, no, to produce yung lactation, lalo na pag nagpapasuso ang mga ina. So, yun, hihingi sila, doktora. So, nagiging ano na din siya for the community. And, doktora, to tell you honestly, inuulam din namin yung Dok, kasama ng pritong isda, so forth and so on. Yes, Dok, yun. So, yes, we do apply, Dok, kung ano yung nasi-share ko dito. So, nakakatuwa ho, lolos and lolas, kasi itong pinag-uusapan natin, hindi lang niya tayo ine-educate as an information, kung hindi, binabahagi din niya, it's a lifestyle actually, tama Yes, ba? So, sa inyo, may mga seniors na ba sa bahay ninyo? Kasi ang bata mo pa, Erica. Opo, Dok. So, sa bahay po namin, kasi we are living dito po sa may Rizal area, no. Wala pa pong senior talaga within our house.
household. Though, ang grandparents ko po, shout out po sa aking lolo't lola, sa mother and father side, sa may Concepcion Tarlac and Santa Rita Tarlac, no? Kay Lolo Benji, kay Lola Domet, and then kay Lola Tess and kay Lolo Boy. Ayan, sila po ay Ibig complete sabihin, set. complete set. Let us praise the Lord. Give and take. Kasi bihira yun ha, na complete set pa ang grandparents. So it's Praise truly the a Lord. blessing. No? Salamat sa Diyos. So may mga times ba na nakakasama nyo sila? Tumitira ba sila sa inyo? O nagbabakasyon ka ba sa kanila? Doktora, nung ako ay bata talaga, nung kasagsagan ng childhood ko, madalas magbakasyon talaga ako, lalo na sa side ng lolo't lola ko sa mother side, no. Tapos, ang lolo ko talaga, close kami, lalo na sa lolo ko, doktora. Kami ay, hindi naman masasabing spoiled, pero talagang mararamdaman mo yung genuine love ng lolo't lola sa amin, no. Paghahain niya kami sa umaga. Uso dun po, doktora, yung gatas ng kalabaw. Wow, naku, fresh na fresh pa yan, Opo. sigurado. Tapos doktora, gigising pa yun ng 2 a.m. para pumunta sa Sa farm. kumuha Oo. doktora bumili siya doktora ng gatas ng kalabaw, tapos ilalagay mo sa kanin na mainit, tapos meron siyang itlog, ganyan, doktora. Tapos hindi niya pababayaan pag oras ng pagkain, kapag kami ay mamamasyal, yung ganyan, doktora. So, I am really blessed, doktora, na nakabanding ko talaga sila, Dok, ng Naku, Miss Erica, ano pa lang yan? Breakfast pa lang Oh, yan. breakfast pa lang Kinukwento yan, mo, Dok. ini-imagine ng lolos and lolas natin, they can relate. Kaya nilang kumain nun, yung gatas ng kalabaw na Opo. nilalagay sa kanin. Naku, yung mga kabataan, hindi na nila alam yan ngayon, di ba? So, ibig sabihin, pinagluluto ka nila talaga. Yes, Totoo ba? Kasi Kapampangan, both sides, Yes di ba? po. Ang Tarlac, Pampangan din yan. So, totoo ba na pagka Kapampangan, magaling talagang magluto? Okay po, patutunayan ko. Ay, hindi, doktora. Yes, doktora! Talagang capital, culinary arts of the Philippines. Di ba? Yun ang paniniwala talaga. Magagaling po talaga magluto ang mga Kapampangan. And I myself, doktora, marunong. Wow. So, kailangan At masarap. to taste is to believe. Wait lang, kung pwede ko nga lang pong i-share yan with the audience eh. So, tuloy natin. So, from breakfast, o ano naman ang typical na niluluto sa'yo ng lolos and lolas mo noon? Actually, doktora, mahilig talaga sa gulay ang lolo't lola ko, no? So, maghahain po. At saka dahil Kapampangan nga po kami, medyo assorted din talaga, doktora, yung mga ulam. Yung may ulam na kunyari na gulay, may isda pa, may isa pang gulay, yung parang ganon, doktora. So, magulay talaga. Magulay po. May protein pa rin, When you were Dok. growing up, kahit hindi mo pa profesyon yan, Yes. talagang healthy, na kayo, Yes, living Doc. sa pagdating sa pagkain. Yes, Dok. Meron bang particular na Kapampangang recipe ang mga lolos and lolas mo? Hindi ko makakalimutan, doktora, ang kilayin ng lola ko. Oh, ano ba ang kilayin? Ano siya, Dok, eh? Para siyang... Hilaw? Hindi po siya hilaw. Ayun yung something different on our end. Kasi yung kilayin na alam from ibang lugar po, Bisaya and parang hilaw po siya. Yung kilayin sa amin, doktora, pork din siya, Dok, pero meron siyang halo, Dok, ng parang laman loob na niluto siya sa suka, Dok. Yun. So, ayun, Dok, ay niluluto ngayon ng mother ko sa amin, naminana niya sa lola ko. Lola. Ako, doktora, medyo hindi ko pa siya talaga aral kung paano siya kumain, doktora. I'm very familiar with that. Pero yung ilutuin, Dok, yung kilayin na specialty ng lola ko, Dok. Hindi pa, So Dok. ano yan? Dahil suka ang pinaka-base niya, di puti yan, yun ang itsura niya? Yes, Doc. And the natural color po of the meat. I'm pretty sure, doktora, kung may mga Kapampangan tayong nanonood dito, alam nila. Nagkarinderya din kasi, doktora, ang aking lola. So, parang kilala yung kilayin niya across Wow. sa Concepcion Tarlac talaga. Oo, dinadayo, kumbaga. Opo. No? Kung bukas pa man sana yun, hanggang ngayon, di ba, nag-viral na siguro yan. Kasi something to be tried eh, no? Yes, Ako, doktora. hindi ko ma-imagine. Kasi sabi mo, pork, Opo. karne, laman, na merong laman loob. Opo. So, ayan, yun ang next question ko. Ikaw ay bata pa nun. At Opo. yan yung talagang family recipe na pinasa-pasa na. Pero nakikinig ang lolos and lolas. Biglang kinilabutan nung sinabi mong laman loob. Yan ba ay, totoo ba yan na may epekto yan sa kalusugan na matatanda? Opo. Parang automatically,
they shy away na pagkalaman loob. Ano bang masasabi mo dyan as a professional? In terms po sa pagkain, no, just a reminder po sa pagkain sa mga elders po natin. So, yung laman loob po kasi itself, mataas po siya sa fat content. So, since tayo po ay elderly na, meron pong mga medical condition na kaakibat na doktora such as baka high blood na po yung iba, mataas na po ang cholesterol. So, maigi pong iwasan or totally i-avoid po yung pagkain ng laman loob. No? Aside po doon, yung pagkain din po ng mga maaalat na pagkain, doktora, ayan, maigi kong i-avoid din po yun ng ating mga elderly population. So, Erica, natatawa ako kasi matapos mo kaming palasapin dun sa kilayin mo. Tapos ngayon sasabihin mo, mag-ingat-ingat kami. Pero di ba, pwede naman namin matikman yan. Pwede naman, Basta no? in moderation lang, di ba? Yes. Kasi parang katulad ako, Tagalog kasi. So hindi ko pa natitikman yung kilayin na yan. Apo. So parang hindi ko pa siya nai-imagine talaga. So lolos and lolas, i-try out nga natin para makita natin yung sarap talaga ng mga kinukwento sa atin ni Erica. So sa mga kakanin naman, may nagluluto din ba lolo and lola mo? Pagdating sa kakanin, wala pong specific na niluluto silang kakanin, Dr. Ray, pero meron silang specialty yung bringhe. Ano Kung naman yung familiar po bringhe? kayong bringhe, parang yun po ang paella ng Pilipinas. Wow naman. Oo. Dako, pasarap naman to ng pasarap. Alam po yan ng mga Kapampangan. Yung bringhe po is yellow rice po yan dahil sa luyang dilaw. Ayun, doktora, alam ko lutuin yon. Oh. And pinasa na yun ng lola ko sa mother ko. Tapos chicken yung pinakasahog niya. Meron din siyang potato tsaka carrots. Oh. So parang all-in-one dish meal na din po siya. Pagka kinuha nyo na po siya doon sa kaldero, meron na siyang chicken, meron na siyang rice, which is malagkit, and then meron na siyang carrots and Pero potato itself. ang nagpapadilaw sa kanya ay hindi atsuete. Hindi Kung po atsuete. luya. Luyang so dilaw ito ay po. luyang dilaw. Yes po. So pag yan ang kinain, complete meal na siya. Complete meal na siya, doktora. Iteterno ko pa naman sana sa kilayin. Magka-match ba yon o hindi? Pwede pa rin naman nating i-match, doktora. Pero when we talk about kilayin, doktora, siguro yung recommended intake nila ng ating mga elderly is approximately 1 to 2 much box size po of the meat lang, no? So, para mas makontrol po natin kung ano yung pwede nilang kainin. Parang okay lang po na tikman natin lahat ng food, basta make sure lang po na it will always be on moderation. Napakaganda naman nitong ating pinag-uusapan at may kanilang family recipe na natutunan namin at nakakagutom po no, ang ating pakikinig. So sa pagbabalik natin, aaralin na natin talaga ano talaga yung mga calorie intake na yan no, sa ating pagbabalik. So huwag kayong aalis. We'll be right back. Hello everyone! Welcome back. Ang topic natin ngayon ay Nutri-Life for Seniors at muli nagbabalik kasama natin si Miss Erica Joy Bondok. So Miss Erica, itong mga kinukwento mo sa amin na napakasarap na family recipe ninyo at binigyan mo ng reminder ang lolos and lolas kung gaano kaliit lang no, yung mga tikim-tikim namin na mga masasarap na pagkain. Pero ang lahat ng yan ay hindi lang suggestion. Ito talaga ay inaral mo. Can you explain to us? Kasi iba-iba yung mga terms eh. May nutritionist, may dietitian, merong licensed nutritionist. Can you give us an idea? Ano ba ang pagkakaiba-iba ng mga yan? Okay, sige po. Simulan ko, doktora, with the course itself, no? Nung ako po ay nag-aaral, ang course ko ay Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. So, BSND po yan. Ngayon, right after po matapos yung course na yon, you're going to take the board exam. So, it is required po siya na may board exam. And then, once you pass it po, you are considered a registered nutritionist dietitian. So, it is a nutritionist dietitian. Now, yung mga registered nutritionist dietitians po, sila po yung mga nakikita ninyo sa hospital. Kasi po, hindi po pwedeng mag-practice sa hospital ng hindi license or hindi lisensyado. So, in short po, yung mga R&D or registered nutritionist dietitian, they do the medical nutrition therapy.
So, therapy po siya related to the food. Now, kung sakali naman pong meron tayong mga naririnig po na nutritionist na term, probably they were able to finish the course but wasn't able to pass the board exam or licensure, then you may call yourself nun, doctor, as a nutritionist. That you know the foods or you have an expertise in terms of nutrition but you are not licensed to cure, to treat po yung mga may medical conditions such as diabetes, hypertension, cancer, or yung mga nagdadialysis po natin. So, para po sa mga elders po natin na may medical condition, i-make sure po na kapag po kayo ay nagpapakonsulta sa isang eksperto sa pagkain, i-make sure po na ito ay lisensyado at registered nutritionist dietitian. So ano pala yun? Talaga may board exams talaga. Yes, doktora. So hindi pala ordinaryo ito na nag 4-year course ka, okay na. Opo. Kaya yung mga nandun sa ospital ho, ito ay mga considered health professional din. Yes, doktora. Kaya may R and D. And Doctor, I would like na pinpoint po talaga sa mga manonood. Kasi doktora, kumakalat ngayon, lalo na ang mga elders natin, no, yung iba lagi nagfo-phone din po, tumitingin-tingin po sa mga cellphone. Marami pong kumakalat na mga nutrition coach or mga nagkakalat ng fad diets na ito ay healthy. But if you're going to check po ang credentials, doktora, parang they are not credible. Qualified. Oo. Yeah, qualified or credible enough no, to do that. Especially if they're talking sa larangan ng sakit, doktora, Yes. it's a no. Ingatan talaga. Opo, ingatan. At sa mga kasama naman po sa bahay, maging mapanuri din po. Kung nakikita po natin yung mga kasama po nating elderly, ay parang may pinaniniwalaan na hindi naman po sa cellphone, yung mga uso po niyan sa Facebook, ganyan, TikTok, so forth, doktora. Yun. Siguro po maigi, mas ilagay po natin sila sa tamang daan sa Tama. mga registered Tama. nutritionist dahil mas magabayan, doktora. So, Miss Erica, dahil dito sa mga sinasabi mo, parang ang dami-dami pang gustong itanong ng lolos and lolas natin. So, mga lolos and lolas, don't worry, i-type nyo lang o i-chat nyo lang lahat yung mga katanungan kay Miss Erica at titiyakin ko sa inyo na siya'y magbabalik sa mga susunod pa na Monday. Tayo ay nagsisimula pa lamang, kaya nga pinapaliwanag ng maayos ni Miss Erica sa atin na may pagkakaiba, no? Yung mga titulo na yan. At minsan meron pa nga food technician na tinatawag, di ba? So iba-iba yung larangan na yan, pero make it clear, ngayon, nilinaw niya sa atin na pag yung nasa ospital, hospital-based, automatic, yan ay ang mga R&D. Yes. Katulad ni Miss Erica. So Miss Erica, kanina nung nagsasalita ka tungkol dun sa Bringhe, tsaka dun sa Kilayen, parang habang nagsasalita ka, parang dito sa gilid may lumalabas sa mga calories, no? 1,000, 3,300. Parang Totoo po, kung doktora. pwede lang, may ganun di ba? Parang Calorie Netflix count. lang. Sa ilalim, di ba, merong subtitle, Pero di ba? totoo, Dok, kasi kaya ng mga nutritionist dietitian yan na snap off pagtingin sa pagkain, kaya ng tansyahin, ilang calorie yun. Dapat yan ang expertise, doktora. So, ito bang larangan na pinasok mo? Kasi dalawa yung nakikita ko dito Talagang mahilig ka alamin yung food and nutrition at gusto mo ring magtrabaho sa ospital. Yun ba yung dalawang dahilan o may nag-impluwensya sa'yo, sa pamilya? alam nyo, Dok, to tell you honestly, nung ako'y bata, ang pangarap ko talaga ay maging doktor. Maging doktor. Yun nga lang, doktora, alam kong mahal, hindi kaya ng pamilya po namin. Ipaaralin ako bilang doktor, no? Hanggang sa ako po ay, graduate po kasi ako ng Polytechnic University of the Philippines, no? Ako po ay nakapasa doon. So sabi ko, anong medical course? Pre-med. Nag-isip ako doktora ng pre-med. Ang ino-offer ng PUP that time, BSND na pre-med, no? So ako naman, doktora, nung time na yun, parang ang goal ko lang makapagtapos ng pag-aaral. Parang kahit ano, sa hirap po ng buhay, sa kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral, parang sige, okay na to, ganyan. Tinanong ko pa nga po nun sa tita ko, ano ba yung BSND? Ano ba yung Nutrition and Dietetics noon? Sabi ko pa po noon. Tapos hanggang sa sinabi niya, hindi, yan yung mga namamahala sa pagkain sa hospital. Ganyan. Ginrab ko siya, doktora. And then afterwards, minahal ko, doktora, yung profession. Parang sa palagay ko, nandito yung purpose na ibinigay sa akin ni Lord. Tapos hanggang sa na-enjoy ko, doktora, yung natapos ko ang kurso, na-enjoy ko ang pag-nutrition education, na-enjoy ko po ang
pag-a-assess ng mga pasyente, na-enjoy ko, doktora, ang pagtatrabaho sa hospital. Hanggang sa ngayon, doktora, nandito po sa harap ninyo, nagbibigay pa rin ng mensahe, nagbibigay ng pangaral, nagsishare pa rin about nutrition. And there is more. Hindi ho siya tumitigil mag-aral. Kahit pasado na siya, licensed na siya, at ano naman level ngayon itong inaaral mo. Oo nga, Dok. Actually, doktora, sinisecret ko to, pero sige, share ko na. Nagmamasteral ako again, doktora, for the second time around. No? Nagmamasters ako sa nutrition and dietetics. No? Pinapasok ko po ang mundo ng academe. Aside po sa ako ay clinical nutritionist dietitian sa hospital. Ang rason ko po kung ba't ko pinapractice yun, gaya po ng rason na sinabi ko sa inyo kanina sa mga manonood, doktora. Very passionated magbigay ng information. Very passionated mag-educate ng mga tao. Ngayon, pumapasok sa mga kolehiyo. At the same time, doktora, ayokong mag-stop yung learning. Kagaya po ng sa mga matatanda po natin, lagi po tayong mag-learn. Ayan. At dahil sinabi naman ni Miss Erica sa atin na passionate siya, dito muna natin tatapusin. Pero magbabalik ka, Miss Erica, ha, sa susunod na Monday. Yes po. Kasi handang-handa na kami to learn from you. So, kunyari kami rin ng mga estudyante mo sa kolehiyo. So, sa susunod na Monday, abangan na ho natin na mas marami tayong matutunan. But for now, hihilingin natin na ipanalangin tayo ni Miss Erica. Okay, sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you for creating my body to be healthy. Thank you, too, for knowing it's difficult for me to make healthy food choices all the time. You promised your help in every situation when I'm tempted to eat the wrong things. Help me, God, to step away, substitute, or start over so I can glorify you with all of my health and strength. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Let us praise the Lord. And give So, thank you very much, Miss Erica Joy Bondok, and we'll see you again on Monday. Bye-bye!